umaga, narito na ang PTV Balita Ngayon. Upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamimili, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 111 na nagtatakda ng pansamantalang 50 pesos per kilo na price ceiling para sa imported rice. Epektibo ang nasabing direktiba sa loob ng 2 araw sa buong bansa. Sa ilalim ng EO, inatasan ang National Price Coordinating Council na pag-aralan ng price ceiling sa loob ng 15 araw at irekomenda sa tanggapan ng Pangulo kung dapat pa ba itong ituloy, baguhin o alisin base sa kasalukuyang presyo sa merkado. Inatasan din ang Department of Trade and Industry na mahigpit na ipatupad ang price ceiling. Layon din ng EO na maiwasan ang hoarding o profiteering sa presyo ng imported rice. Galit at dismayado si dating Senate President Vicente Sotto III sa Philippine National Police dahil sa kabiguan ng mga itong kontrolin ang mga grupong nagrally sa Senado kagabi. Ang pahayag ay ginawa ni Sotto matapos siyang atakihin ng mga tao habang palabas ng Senado. Ayon kay Sotto, hindi makatarungang hinampas ng mga tao ang kanyang kotse at binato pa ito ng mga bote. Samantala, iniulat naman ni Senator Amy Marcos na nahuli ng mga tauhan ng Sergeant at Arms ng Senado ang isang NBI agent sa loob ng Senado. Kakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating Republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. May alok naman na libreng sakay ang Philippine Charity Sweepstakes Office para sa mga commuter sa Metro Manila. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang mga mananakay sa National Capital Region. Layon nitong maging maayos ang biyahe ng mga manggagawa, estudyante at iba pang commuting public. 2 bus ng PCSO ang mabiyahe ng SM Fairview hanggang Quiapo at vice versa. Ang libreng sakay ng PCSO ay magsisimula Lunes hanggang Biyernes mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming mga social media sites sa @PTVPH. Ako si Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.